Yo, what up? This is Gat G ng Tahanan Record. Syempre, nandito na naman tayo para sa isang review and reaction. Syempre, magpasalamat na muna tayo sa mga tropa natin dyan. Unang-una, maraming salamat sa Gero Gaspal Clothing at syempre sa Elf Bar Marinduque, Elf Bar Las Piñas. And sa mga disposable vape na hanap nyo, Rekta PM lang kayo sa akin, Jefferson Nunez sa Facebook. Ayan. Silipin nyo rin. Then maraming salamat sa Got Music Productions, Marinduque Mobsters, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Yalip Tattoo, Bogchi Pare, Dreamtown Clothing, Street King Clothing, Capitolio, Game Day Clothing, Paring Boy Restaurant dito sa Sumanga, Mugpog, and then 2412 Food Hub sa bayan ng Mugpog, alam nyo na. True Brown Style sa lahat ng True Brown Style worldwide, lalo dito sa Marinduque. At syempre maraming salamat sa lahat ng tropa sa TBS na sa lahat ng hood dito, Royal Dukes Hood, Salvaria Hood, Santa Cruz Truce at Brown Pride Crib na pinamumunuan ni OG Payat. Syempre alam niyo na. At saka sa Brown Pride Crib ng Cavite. Ayan, shoutout sa inyo mga tol, humayo kayo at magparami. So nandito tayo ngayon para sa 2.5. Syempre ayun, after ng part 2 nila, Bobo 2 versus J Bobo 2.0. Sa sobrang tagal ng pag-reply ni J Skills sa 2.0 ni J Bobo, ng J Bobo ni Joti, ayun, ang nangyari is nag-antay ng matagal si Joti. Sabi dito ni Joti is 9 months. Hindi ko rin sure kung 9 months talaga yung tinagal. Pwede rin kasing ilang months lang naman, then ginawa ni Joti na 9 months para, alam nyo na, para dagdag kwento. Pwede rin ganun. Pero pwede rin umabot talaga ng 9 months. So, pakinggan natin itong 2.5. Siyempre, isang makulit na pang-aasar to. Oh, yeah. At saka ito nga palang 2.5 na to is yung old version Hindi ko kinuha yung yung tag dito, yung remastered ni Kuya Joe kasi ewan ko, mas gusto ko pakinggan to. Nauna ko pakinggan to kaysa doon sa remastered. I mean, tama naman. Ito kasi yung unang nagpamulat sa akin ng 2.5 kaya pakiramdam ko ito yung mas gusto ko. So, tara pakinggan natin. Joti once again. J Bobo 2.5. Here we go. Kilala nyo pa ba ang pangalan? J Bobo. J Bobo. Kilala nyo pa ba si J Bobo? Mali itong lyrics na to. Sino ito nag-upload? Ang nag-upload ay si Mr. Royce Bulat, Tao TV. Ayan. Re-upload na rin to. Pero hindi, ito yung lyrics na dito. Hindi. Parang ang pagkakadinig ko dito is yeah. Kilala nyo pa ba ang pangalan? J Bobo. Alam ko kilala nyo pa siya. Alright. Yo. Once upon a time there was a boy. Boy, yeah, ginawa ko lang toy. Ito yung makulit kay Jote, no? Nagkwento pa siya, no? Once upon a time, there was a boy. Parang, alam niyo yun, yung sinimulan niya sa gantong banat na magkikwento siya. Kasi, ang tagal natin siyang hindi narinig. Magkikwento siya sa atin nung istorya. Para ganun. Yon, di mo maalala? Oo nga pala, di siya kilala. Pinangalan ko siya ng J Bobo. Alam ko na siya pala. Oo, matakad na itim, pahaba ang muka, kamukha ng daga, bisaklat, ang tuka. Kagyo. Tawag dito? Alam mo yun, ang ganda nung niya nagkikwento siya na dinescribe niya pa kung ano yung itsura ni J Skills para maalala mo. Para maalala natin. Para gano'n. Kasi kung hindi nyo kung kilala nyo pa ba, kasi ang kanta ng niya sa chorus is kilala nyo pa ba ang pangalan J Bobo, di ba? Matangkad, mapayat, pahaba, mukha, bisaklat, ka. Talagang in-explain niya pa yung physical na itsura ni J Skills. Damn! Talagang Tapos may ganun pa, damn! Parang, di mo malaman kung nag-inarte or napamura sa itsura yung backup ni Jote. Damn! Noon, kaya wag na magtanong kung ba't ganon. Inborn na yon, simulat sa pool. Siya'y mukhang bayad na walang bulbul. That's good. That's good. Pero aminin nyo, totoo, that's good, man. That's good. Kung walang bulbul yung that's good. Talaga masaklap kahit pa i-edit sa Photoshop sa Unilib. Oh, Magic Pix na mababago yan. Magic Pix, ito yung mga old school na mga old school na editan ng picture. Kahit i-magic tricks.
Ito, yung chorus niya dito talaga pinapaano niya, no? Tawag dito. Tinatanong niya yung tao kung kilala nyo pa ba. Kasi sa sobrang tagal ng pag-iintay ni Joti is ang tagal bumalik ni J Skills. Kumbaga, kilala nyo pa ba? Kasi sa sobrang tagal, parang ako hindi ko na siya kilala eh. Ganon. Ang pangalan J-Bobo. Sino ngayon na makupad? Sa katulad mo wag mo akong itutulad. Kilala nyo pa ba? Ang pangalan J-Bobo. Di ko na kailangan pa magpakalalim para lamang ikaw ay ibagsak. Hey yo, tinatawag niya akong isang homeboy. Ano siya? Isa siyang unggoy. Ayun, medyo hindi ko type yung part na to kasi tinatawag ko siya isang homeboy. Ano siya? Isa siyang unggoy. Parang ang grade 1 mang-asar nung salitang unggoy. Unggoy. Parang gano'n lang sa akin ha. Ewan ko lang sa inyo. Pero parang hindi ko trip yung part na yun. Nalahian ng kapre. Ang utak nalahian ng duwende. Akala niya kasi ang cute-cute niya. Di niya alam ang dugyot-dugyot niya. Maganda yun. Pagkakamala mo ng isang kampon at si J-Bobo isa pa lang ampon. Oh shit. Oh my. Ito, gumawa na siya ng story dito eh, no? Talagang, nung una sa first verse niya, pinakilala niya, inexplain niya yung itsura ni J Skills para maalala natin kung sino yung tinutukoy niya. Then dito sa second verse is parang ine-explain niya na yung buhay ni J Skills. Ay, siya pinamigay ng kanyang nanay. Hindi kasi matanggap ng kanyang tatay na may halimo sila sa kanyang bahay. Ito, gusto ko tong part na to. Kaya ang tatay na heart attack. Di niya akalain na mukhang tiyanak ang kanyang anak na bumulwak ang balita. Multis eh, no? Nilabas siya sa wet pack. Kaya di mo... Kilala nyo pa ba ang pangalan J-Bobo? Sino ngayon na makupad? Sa katulad mo wag mo akong itutulad. Kilala nyo pa ba ang pangalan J-Bobo? Grabe yung lait dito ni Kuya Joti, no? Talagang masakit. Parang inaano niya dito, parang sa mga binabanggit dito ni Joti is parang magre-reply ka talaga ng wala kang ano eh. Alam mo yun yung parang mapipilitan ka na kailangan replyan ko to, kailangan disbackan ko to kasi hindi pwedeng ganito eh. Hindi pwedeng ganito yung mga sinabi lang sa akin eh. Alam mo yun, parang ganun yung mapapasabi mo sa sarili mo. Di ko na kailangan pa magkakalali para lamang ikaw ay ibagsak. Kilala nyo pa ba ang pangalan J-Bobo? Sino ngayon na makupad? Sa katulad mo wag mo akong itutulad. Pang ano rin eh, no? Pang sayawan eh. Kilala nyo pa ba ang pangalan J-Bobo? Bumalik siya sa pang-hype dito eh, no? Kasi sa round 2 niya parang seryoso na si Kuya Jo. Then parang kinengkoy niya ulit dito sa 2.5. Tsaka ang hilig din gumawa, napansin nyo ba? Ang hilig gumawa ni Kuya Joti ng 2.5, no? Kasi ginagawa to ni Kuya Joti ng 2.5 kapag sobrang tagal sumagot ng kalaban niya. Nilalagyan niya ng 2.5. Parang sa kanya ako nga lang nakita yung 2.5 eh. So alam mo yun, parang nagkakaroon ako ng idea na sobrang tagal nung ano, para lang kasing ano eh, parang ma-make sure na hindi nasasagot yung kalaban mo. Kaya may 2.5 siyang ginagawa siguro. Kasi parang i-sure natin na hindi na siya babangon uli. Parang ganon. Pero pag sumagot siya sa 2.5, tuloy ang laban. Pero pag hindi na siya sumagot, is wala na. Talo na, di ba? Di ko na kailangan pa magkakalali para lamang ikaw ay ibagsak. Di na siya makagawa ng round 3. Siguro bumalik na lang sa rugby. 3 buwan ang tinagal. Ito, 3 buwan ang tinagal. 3 buwan pala. Sino ang makupal? Sino ang makupad? Napapahiya na ang mga fans mo. Todo tanggol na hindi ka bobo. Sino ba naman ang di Ito. Alam ko multis to eh. matutuwa sa pinapakita mong pagmumuka? Let me clear my throat. Let me clear my throat. Pag ikay naka-side view, mukha kang goat. Pag ikay nakatungo, ay mukha kang dog. Parang puno kahoy lang pag nakatalikod. Gago. parang punong kahoy lang pag nakatalikod. Si Raulo. Tangina, iniisip ko pala. So siguro sa sobrang haba ni Joti, ni J Skills, punong kahoy ang itsura. Pag ikay nakadapa ay mukhang bullfrog. Pag ikay nakatayo ay mukhang ogag. Kapag nakatingala ay mukhang giraffe. Lahat ng hayop kamukha mo pag ikay nakaharap. Kilala nyo. Pero yun mo yun, ang ganda ng pagkaka-construct ng explanation ni Kuya Joti sa verse niya na to. Nakaka-believe man. Ang pangalan J-Bobo. Sino ngayon na makupad? Sa katulad mo wag mo akong itutulad. Kilala nyo pa ba
J Bobo. Ang pangalan J Bobo. Sino ngayon ang makupad? Sa katulad mo wag mo akong itutulad. Kilala nyo pa ba? Ang pangalan J Bobo. Di ko na kailangan pa magpakalali para lamang ikaw ay ibagsak. Kilala nyo pa ba? Ang ganda ng chorus niya no? Parang alam mo yun, yung parang pampahype ng tao. Kilala nyo pa ba ang pangalang J Bobo? Sino ngayon ang makupad? Ang pangalan J Bobo. Sino ngayon ang makupad? Sa katulad mo wag mo akong itutulad. Inano niya dito na wag siyang ikumpara sa kakupadan or sa kabagalan sumagot ni J Skills, no? Siguro, hindi ko rin alam kung bakit natagalan si Skills na sumagot. Siguro dahil pwedeng napaisip siya sa distraka nila. Kasi yung round 2 nila talagang medyo seryoso eh. Talagang maganda yung tira nila ng round 2, promise. And then, or pwede ring naging busy sa trabaho, or pwede ring kailangan nila magbayad sa recording kay Gab. Pwede ring ganon. So parang siguro naisip ni Gab na medyo sayang lang yung kung sa tirahan lang dadaanin. Parang ganon. Kilala nyo pa ba? Kuryente, kumbaga. Pangalan J Bobo. Di ko na kailangan pa magpakalali para lamang ikaw ay ibagsak. Bobo. Nilagyan pa ng ganun no? Pinanilagyan pa ng echo ni Kuya Joti na parang nasa hallway siya. Parang ganun. So yun, overall, parang siyang istorya eh. Parang nagkwento sa atin si Kuya Joti. Parang ipinaalala niya kung sino si J Skills na kalaban niya na napakabagal bumalik. Parang ganun, parang tinitrigger niya ulit talaga si J Skills na tumira ka na. Maganda yung tirahan natin eh. Tumira ka na ulit. Parang ganun, sasagutin ko ulit yan. Parang ganun. Parang ganun ang gusto sabihin ni Kuya Joti dito sa J Bobo Part 2.5. So ayo, ano masasabi niyo dito sa J Bobo 2.5? What you think, man? What you think? So, ayun lang. Yun na yung review and reaction natin dito sa 2.5 na to. Siyempre, maraming salamat sa Ghetto Gospel Clothing, Gat Music Productions, Marinduque Mobsters, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Yalip Tattoo, Bogchi Pare, Dreamtown Clothing, Street King Clothing, Capitolio, Game Day Clothing, Paring Boy Restaurant, 2412 Food Hub, True Brown Style, Royal Duke's Hood, Salvaria Hood, Santa Cruz, Brown Pride Crib na pinamumunuan ni OG Piat, at siyempre Brown Pride Crib ng Cavite. At siyempre, meron din tayo Elf Bar Marinduque, Elf Bar Las Piñas. So, yun. Thank you. Maraming salamat. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dito sa baba. Then, check it out. Maraming salamat. Now, peace. I'm out.